PRRD bababaan na ng warrant of arrest. Antonio Trillanes inutusan pala ni Marcos Jr. NBI at BPI nagsanib puwersa laban sa ka-fake newsan ni Antonio Trillanes. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At ito, pag-usapan natin tong mga viral issue mapatungkol sa mundo ng politika. Ito nga, no, ex-president Rodrigo Roa Duterte naniniwalang suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga galaw ni Trillanes. Medyo obvious naman eh. At ito, BPI tumistigo sa account ni Duterte. Ang dami natin pag-uusapan ngayon talaga. At ito, DILG tuloy. DOJ iimbestigahan Secretary Bonjing Remulla. Banggitin na apelido mo. Iimbestigahan si President Rodrigo Roa Duterte. At ito, may mga warrant, may mga kumakalat ho ngayon sa social media na itong si PRRD ay bababaan ng warrant of arrest. May turing na at ito yung isang statement na nakakabobo ngayong araw. Gusto nyo bang malaman tong isang post na nakakabobo? Sobrang nakakabobo talaga. Sila pwede, tayo bawal. So siyempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin yung join button and super thanks dyan sa mga medyo nakakaluwag-luwag. Charot. So eto na nga, ito yung unahin natin. Nasaan yun? Eto, grabe to. Tawang-tawa talaga ako dito. Sobrang tawang-tawa ako dito sa statement na to. Yan, statement. Hindi statement, ha? Statement. Parang ano lang, ha? Parang gamot lang, ha? Dito, yan, lakihan natin, ha? Statement from the Office of the Executive Secretary, Lucas P. Bersamin. Sino ba to? Lucas B. Bersamin. Okay, gets ko na. Ito yung sinabi niya, ha? Alin sunod sa panawagan ng ating Pangulo. So, nagsisimula ito sa kay Pangulo. Galing pala ito kay Pangulo. Inihikayat namin ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na iwasan ang mga mararangyang pagdiriwang ngayong Pasko. English na yung karugtong kaya hindi ko nababasahin. Mahina ako sa English sorry na kayo. Dito na lang tayo. Ayan, iwasan ng mararangyang pagdiriwang ngayong Pasko. Sabi ng executive secretary, ngayong Christmas daw, iwasan daw nating magdiwang ng marangyang Pasko daw, ha? Pala desisyon na sila eh. Iwasan kasi nasa bulsa na nila. Sabi ni Dyson. Pala desisyon yarn. Palasyo, siguro may magarbong party at concert yan. Sabi ni Lorena de Castro Ferrer. Pero sila, lifestyle, karamihan sa mga yan, ibang bansa ang spend sa mga bansang may winter Christmas, charot. Sige, basta 50K ipamigay mo sa bonus ng mga government employee. Oy, pabor ako dun, ha? Maganda tong sinabi ni Ina Serio, no? Sige, hindi magiging magarbo ang Christmas ng bawat mga employee sa government. Ang tanong dito, ang magandang suggestion dito, itong sinabi ni Ina na magbigay ng 50 or hindi bababa sa 50,000 ang mga bonus ng government employee. Tsaka ito lang, ang pinagtataka ko, bakit pala desisyon kayo? Anong pakialam nyo kung kayo nga
kung saan-saan kayo napupuntang ibang bansa para i-celebrate ang Christmas. Tapos ngayon yung mga employee na yun lang yung tsaka ang Christmas is parte ng ano yan tradisyon yan, tradisyon. Hindi yan batas. Isang tradisyon yan ng buong mundo, hindi lang buong Pilipinas. Anak ng teteng naman kayo. Ang dami-daming problema sa bansa, tapos yan pa yung pag-aaksayan nyo ng panahon. May pa statement pa kayo. Tsaka anong pakialam nyo kung kung mayaman yung tao Kung magkatay na yung 10 baka yun, wala kayong pakialam dun. O at least hindi katulad nyo na hindi ko naman sinasabi ang magnanakaw tong si Lucas P. Bersamin pero yung sasang-ayon dito anak ng teteng, mag-isip-isip kayo maigi. Nag-chat pa yung nanay ko, di ba? Lupit, di ba? Sabi ng nanay ko, nak, walang pang merienda. Sila Tito Ray Jun mo. Oy, si mama, kung kailan nakabulag ako, tsaka naman mag-chat Mamaya na kayo, papagawa sa bahay. Ito isang malaking kalokohan to. Pipigilan mo yung mga government employee na mag-celebrate ng magarbong Christmas. Hindi ako tutol ako dito kung ako man ay isang parte, isang government employee. Anong pakialam mo? Nagtrabaho naman kami. Kaya nga kami nagtatrabaho ng puspusan at maayos sa gobyerno dahil gusto naming magkaroon ng kita, na sapat na kita at naipadanas ko sa pamilya ko na may magarbong selebrasyon pagdating ng Pasko. Anak ng teteng, tapos ngayon magsasabi kayo ng ganyan. Tanga ka ba? Kabubuhan naman itong na. Bisa na-high blood ka na lang talaga no? Buti na lang talaga, tawag dito. Buti na lang talaga kahit papano may mga Duterte tayo may mga Duterte tayo na ito pa pala isa to, may isa rin to sa pinaka worst picture of the year. Future leader should be guided by faith, President Marcos said. Ano to? Nagdasal-dasal. Gawa. Ay. Ano to? Totoo ba to? Totoo ba tong nagpadasal-dasal pa si Mar? Hindi kaya masunog kayo niyan? Gawain ng mga dilawan to yung mga padasal-dasal. Gawain ng mga dilawan to Ang galing no? Ginagaya na rin ni Marcos yung strategy ng mga Aquino. No, gawang talagang dilawan na dilawan may napaghahalataan no? Alam nyo, ito kahit anong dasal ng isang tao, kung talagang demonyo ugali mo, ganun ka na yun. Hindi na mababago yun. Kahit anong dasal mo, na hindi naman, kahit anong padasal sa'yo, anong basbas ang gawin sa'yo, kahit ipaligo pa buong lahat ng formalin tuloy. Lahat ng agwa bendita sa katawan mo, hindi ka pa rin magbabago kasi nga demonyo ka. Anak ng teteng. Grabe, no? Lupit, no? Ay, wala tayong magagawa. Ito pa, ito. Ayan, ayan, wow. Ang galing talaga ng Pinoy maganap ng ng ebidensya. Gayang-gaya na si Maring Looney. Maring Lenny, gayang-gaya ka na, Kita mo, ilang paryang at madre nagbasbas dyan. Kita mo, nakakulay pink pa sila. Pag mga politiko talaga, ang gagaling gumawa na eksena. Talagang mana-mana na, Mana-mana na sa, lagot na. Pinapasa Diyos na niya na konsensya na sila. Hintayin niya yan sa mga botante dahil wala na sa recovery yung nagawa nila sa bansa. Putakti ka tuloy. Walang tatalo kay Lenny ko. Sabi niya Jason Mendoza, buwisit. Tsaka kay Dilima.
Walang tatalo kay walang tatalo kay Dilima. Grabe nagpa-basbas sa ilalim ng puno. Ano na yung kanto? Naiingkanto ata itong mga to eh. So hayaan na natin yan. Hayaan na natin eh. Kung makadyos sila, di makadyos kayo. Hindi kayo na. Kami na masama. Kami na masama. So ito, panoorin natin itong sinabi ni Attorney Harry Roque. May tuturing na kidnapping kung susunod ng kapulisan sa utos ng ICC na arestuhin si PRRD. Panoorin natin. Kapag ang isang pulis ay sumunod sa utos na dakipin ang presidente sang-ayon sa order ng ICC, yan po ay kidnapping, serious illegal detention. Bakit po? Kasi kinakailangan ang warrant of arrest issued by a Philippine judge. At ang tanong, Philippine judge ba ang ICC? Bakit sila mag-i-issue ng warrant of arrest? Anak ng teteng naman talaga dito sa Pilipinas. Pag nagkapera talaga ako, lilipad ako ng Mars. Wala nang kwenta dito sa Pilipinas eh. Yung batas natin, batas na ng buong mundo eh. Kaya nga may tinatawag na jurisdiction. Kasi nga may kanya-kanya tayong batas sa bawat Pilipinas na yun yung susundin lang natin. Tapos panghihimasukan tayo ng ibang bansa ng ICC para hulihin yung isa sa kababayan natin. Katangahan yun. Kaya nga may hukom eh. Kaya nga may husgado tayo dito eh. Ditanggalin nyo na lang yung husgado. Ipalit nyo dyan ICC. Total, yan naman ang parang yan naman ang gusto nyo eh. Anak ng teteng naman Ang ICC warrant of arrest ay issued by a foreign judge na kung tayo'y miyembro pa ng ICC, pwedeng makonsidera na parang isang warrant of arrest na inisyu ng hukuman din sa Pilipinas. Pero dahil hindi na nga po tayo miyembro at paso na at wala nung nagsimula ang investigasyon at nawala na nung jurisdiction ng hukuman, naku po, illegal detention na po ang mangyayari dyan kapag inaresto nila ang presidente. Sang-ayon sa bisa ng warrant of arrest na naging produkto ng isang preliminary investigation na nagsimula nang wala ng jurisdiction ang ICC. Anong implication kapag nakipagtulungan pa rin? Sabihin natin wala nga jurisdiction at nakipagtulungan ng Pilipinas. Linalabag po niya ang soberenya ng Pilipinas. Kapag ang... Talaga, yun totoo naman. Alam niyo, totoo naman itong sinabi ni Attorney Harry Roque. Talagang paglabag sa ng Pilipinas yan. Tsaka hindi ako at eto pa, kung sakali man sundin ng mga kapulisan yan na dakpin si PRRD or si dating Pangulong Duterte, humanda kayo sa tiga Davao. Pag ginawa nyo yan, yung iniingat-ingatan nga ni PRRD na huwag magkagulo sa buong Pilipinas, baka yan na yung maging mitya dyan. Baka yan na yung maging simula ng tinatawag na people's power. Alalahanin nyo kapag Davao ang buwaba, susunod ng Visayas at Luzon, tandaan nyo yan. Matutusin nga, iniantay lang ng Visayas tsaka Luzon, Visayas tsaka Luzon. Mindanao lang talaga eh. Pag bumaba yan, kumilos ang Mindanao, naku po. Baka yung may 4 years pa yung si Marcos, maging 1 month na lang yun. Samantalang dito naman tayo mapunta sa... wait lang, asan na yan? Ito, maganda pag-usapan din talaga to, no? Ito, basahin natin. Former President Rodrigo Roa Duterte naniniwalang suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang galaw ni Trillanes S. Besamin may buwelta. Sino may S. Besamin? Hindi, ito bago natin to simulan na. Kasi ganito yan eh. House hearing at hindi naman kabilang si Trillanes dun, pero bakit nandun siya? At anong silbi ng isang presidente na hinahayaan niya yung ganung gawain, ganung sinisira ng isang tao ang konstitusyon dito sa Pilipinas? Diba? Isipin nyo maigi, bakit kailangan payagan ng presidente? Bakit pinapayagan, hinahayaan ng presidente na gawin yun sa House hearing? Una-una, hindi siya doon kabilang. Hindi naman siya congressman. At hindi nga alam ni PRRD na nandun siya. Pero bakit naging resource person siya doon? Naging witnesses siya doon. Una-una, labag na yun sa batas. Pangalawa,
nilabag pa sa batas ng mga congressman, hindi nila muna pinag-aralan, hindi muna nila in-examine kung tawagin yung mga daladalang ebidensya ni Trillanes. Hindi ba inisip ng congressman na, baka mamaya masayang ang hearing na yan, kasi mahalaga yan, kasi pera ng taong bayan yung ginagastos sa kada hearing, at baka mamaya puro ka fake newsan lang yung dala mo. Diba? Yun eh. Yun yung isang, kaya nga, bago isa lang sa hearing, inuusisa muna ng mga congressman. Inaalam muna nila kung may katotohanan yung dala-dala mong ebidensya. Kaso dahil kakampi nila at dahil pinapaboran ng Pangulo yung mga ganyang gawain, kaya nandun si Trillanes. Panoorin natin. Rosalie, meron na bang kumpirmasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing planong muling pagtakbo sa eleksyon? Ngayon ay wala pang malinaw na detalye kung may plano ngang tumakbong muli sa pwesto sa Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napakalayo pa ng taong 2028 at sa loob ng mahigit 3 taon maraming pwede pang mangyari. Pero batay sa pahayag nito sa pakipag-usap sa kanyang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, ayon sa former President, dahil sa mga ginagawa sa kanya ngayon na pag-atake, mapipilitan siyang tumakbong muli sa pagka-mayor. Kasi itong si Trillanes, talagang malakas yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang tanong yan, walang pera yan. Ewan, nagtataka ako bakit ang malakas yan na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Hindi, totoo naman eh. Si Trillanes, wala naman pera na yan eh. So doon pa lang yan sa mga pagsampa-sampa ng kaso, matatandaan nyo si Banat Bait ba sinampa ng kaso nito ni Trililing. So una-una matagal nang wala yan din sa serbisyo at wala naman yan na ewan ko lang, kahit naman may business yan, pero ikaw businessman ka, sasayangin mo pera mo sa kaso-kaso sa mga ganitong sitwasyon na alam mo na wala kang kasiguraduhan kung may mapapala ka. Kaya tama tong sinasabi ni PRRD na baka talaga suportado to ng Malacanang. Suportado to ng gobyerno natin, ng presidente natin. Kasi hindi rin biro to, wala namang pera yan eh. Ang pangalawa pa niyan, yun nga yung kabastusan na ginagawa ni Trillanes or pangyuyurak sa batas ng Pilipinas. Ngayon, may kaso ata siya, ewan ko, kung tutuloy ni PRRD. Hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. No. Tsaka ito kung about sa pagiging mayor, ako pabor na ako dun na maging mayor ulit si PRRD. Kasi kahit na hindi maging mayor or wala nang katungkulan si PRRD sa gobyerno, etong hahabulin pa rin siya ng mga to dahil alam nila na malaking tinik talaga ang mga Duterte sa lalamunan nila. Kaya hanggat ngayon ina-actionan nila yan. Pero ang kinagandahan doon, imbis na maging masama ang tingin ng mga netizen sa mga Duterte, may kabaliktaran ng nangyayari. Sa totoo nga lang kung election ngayon, halimbawa kung 2028 presidential election na, ipaktay sila dyan. Sa ginagawa nilang to sa mga Duterte, bukod sa alam naman natin na mananalo ulit ang Duterte pag tumakbo bilang presidente, kung si Pulong man, kung si Baste, kung si BP Sara, sure ball na mananalo. Oo, ngayon pa lang panalo na talaga Lalo na yan, magiging isa pang magiging mitya dyan, yung pag-aresto di umano kay PRRD. Sige lang, tuloy niyang katangahan niya. Iwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na Malacanang ang nasa likod ni dating Senador Antonio Trillanes IV nang humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Matagal nang inaakusahan ni Trillanes ang pamilyang Duterte na tumatanggap ng salapi mula sa drug lords. Plano na ng dating presidente na magsampa ng kaso laban kay Trillanes.
yung kasinungalingan ni Trillanes, gusto kong i-consulta kasi I have to file libel cases against him. Ito paalala ha, cases. I have to file libel cases against him. So ibig sabihin, marami to. Oo, cases may S Hindi lang to basta cyber libel or libel para isang kaso lang. Cases, so ibig sabihin, ang dami, naku po, Trillanes. Magkakaroon ka ng 40 years sa kulungan. Pero ngayon, alam ko naman, alam ni Trillanes yan. Alam ni Trillanes yan na pwede siyang kasuhan. Yung nga lang, kaya masasabi nga ni PRRD na nasa likod niya si Marcos Jr. dahil alam naman ni Trillanes na makakasuhan siya sa gagawin niya. So kaya lumalakas ang loob ni Trillanes dahil nga may malakas na backer. Na alam niyang, mali mo, pinangakuan siya ni Marcos na, okay, tirahin mo yung Duterte, never kang makakasuhan yan. Kung makakasuhan ka man yan, ilalabas pa rin kita. Tignan mo si Franz Castro, convicted na pero nandun pa sa hearing, di ba? Ganun kalupit yun ngayon. Ikaw yung abogado. So, para sabihin ng tao, totoo. Sabi ko na isang kapiting doon, wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. Pero para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hallucination o guni-guni lamang ito ni dating Pangulong Duterte at hindi na dapat patulan. Guni-guni, lul! Guni-guni kapag may nababara kayo ni Duterte, sasabihin nyo guni-guni. Ano? Ganun na lang. Ano? Lahat naman ang sagot niya. Pag tinanong nga si Marcos na magpapadrug test ka ba? Sabi ni Marcos, ngingiti-ngiti lang. Ganun. No? Ganun din ito sinagot. Walang pinagkaiba. Ano? Tapos tawa-tawa. At hindi na dapat Ganun na lang. Ano? with alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yun. Ano po, sir? Hallucination. Paano makakapasok nga si Trillanes doon kung walang matinding backer? Sige nga. Wala silang wala silang wala silang masabi, wala silang maipangbara doon sa sinabi ni Party. Sabihin, hallucination. Haka-haka, ganun. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog. Nagsalita ng attack dog yung attack dog ba? Dog of Malacanang. Samantala, kung si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang tatanungin, maaaring ang tunay na layunin ng investigasyon ng Quadcom ay upang sirain ang reputasyon ng isang potensyal na matinding katunggali bago ang 2028 elections. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Congressman Alvarez. Ayon sa kongresista, maaari pang muling tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo sa kabila ng edad nito. Dapat din anyang taong bayan ang magdesisyon kaugnay nito at kung may legal na issue, hayaang korte ang magresolba nito. Matipid naman ang reaksyon dito ng mga kongresista. Good luck po. God bless. Mubo. Good luck po. God bless. Doon batay sa kalalabas lamang na abiso na hindi natuloy yung isasagawang pagdinig sana ng House Quadruple Committee o Quadcom sa Huwebes, November 21. Ito ay dahil marami sa mga kongresista ang abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga distrito, lalo na yung mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, kabilang na ang Bagyong Pepito. Balik sa Jude. Oo. Ayop din, no? Wala, ganun talaga ang buhay-buhay. Hindi kasi, alam nyo, kaya ng sinasabi nga palagi, ba't may pangit? Ay, sorry. Sinasabi nga palagi, hayaan lang natin ng hayaan ng mga anti-Duterte na magsalita at gumawa
ng mga kabulastugan. Kasi bandang huli, pagdudusahan din nila yan sa kulungan. Oh, yun din may nagsabi sa akin yun. Nakalimutan ko. Hayaan nyo lang, sabi. Hayaan nyo lang sila ng hayaan sa ginagawa nila. Magpapatong-patong lahat ng mga kaso niyan, patong-patong lahat ng mga kabulastugan nila at sisingilin sila ng batas natin dito sa Pilipinas. Pag dumating na yung araw na wala na silang kapangyarihan diyan sa gobyerno. At lahat naman yan na mag-ano yan na pagdudusahan nila yan. So samantalang, eto na nga, may umentra na. May umepal na isa sa mga parte ng Jollibee. Isa sa mga part ng pamilyang Jollibee na tinatawag na bida-bida. Na ilang pirma na lang ay ex-President Duterte iimbestigahan ng DOJ Task Force. Wow! Hindi talaga naman, hindi kasi siyempre, sabi ni Remulla, lagi na lang Congress yung nasa highlight. Oo, na Congress na lang lagi nasa spotlight, kailangan ko ring bumuga. Kailangan ko ring magpasiklab. Kailangan kong mapansin din ako ng tao. Sabi ko sa inyo, parte ng The Jollibee family. Gago! Bida-bida. Eto, panoorin natin. Kumusta po yung tinayo niyo pong task force on EJ? Okay naman. Ano po, sir, yung progress natin? Very, very good progress. Ano mo We just cannot give you a day-to-day, blow-by-blow account. But we are evaluating everything very well. Sir, medyo marami pong nasabi si dating Presidente Duterte dun sa last na pagharap po na sa Quadcom. Meron po ba tayong specific na tinitingnan? Meron tayong hina ng video? Investigasyon? IHL, International Humanitarian Law, ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually. It's what they're using right now. International Humanitarian Law. So, it's the Republic Act 9851. So, that's what we're looking at right now. Sir, to confirm lang at tama lang po. Wait lang palitan natin yung video, ang hina. Parang inaagnas na kasi si Remulla dun eh. Ito, malaki-laki. Iniimbestigahan na rin ng Department of Justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng extrajudicial killing sa war on drugs. Nasa frontline ng balita niya, si Camille Samonte. Imbestiga pa more. Matapos ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee, may gumugulong na ring investigasyon ang binuong task force ng Department of Justice. Kaugnay ito ng umano'y extrajudicial killing sa war on drugs ng dating administrasyon at kabilang sa kanilang iniimbestigahan si dating Pangulong Digong. International Humanitarian Law ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC is studying as well as the law that we have here. And it's doon si Tisuyo, nasa likod the law of the ICC actually. It's what they're using right now. Ayon mismo kay Justice Secretary Boying Remulla, sa lawak ng mga inamin at ibinunyag ni Duterte, posibleng magsapawan ang investigasyon ng task force sa investigasyon ng International Criminal Court. Pero sisiguraduhin daw ng DOJ na magiging iba ang kanilang kaso sa tinutumbok ng ICC. We want the charges to be separate from each other. Even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity. Buwelta naman ang kampo ni Duterte, bakit hindi na lang sampahan ng kaso ang dating Pangulo kung meron silang sapat na ebidensya? Tama. Di yung puro raw sila propaganda para sirain ang reputasyon ng dating Pangulo. Tama. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, maraming direksyon ang pwedeng tahakin ng pagsisiyasat ng DOJ. Maraming karapatan at batas din daw ang nalabag. Kaya lalong lumalakas ang panawagang papanagutin si Duterte. Ito isa din tong si Attorney Cristina Conti. Hindi na kayo nagkakalayo, magkamukha na rin kay ni Remulla. Totoo naman yan kung may nalabag na batas si dating Pangulong Duterte, disampahan nyo ng kaso sa husgado, napakadali. Kaso nangyari ngayon, puro
kanya-kanyang pagandahan ng ano eh. Kanya-kanyang patindihan ng banat sa Duterte. Kaya minsan napapaisip yung mga netizen na pag malakas babanat mo, additional 5 million. Sabi nila yun, ha? Oh. So, ito na nga, pinakauling natin, matapos kumpirmahin ng BPI na hindi totoo ang drug money, Pres Duterte kakasuhan na si Trillanes. Pas ang tapang mo! Kumpirmadong anumang oras mula ngayon, kakasuhan na ng kampo ni former President Rodrigo Duterte ang dating senador na si Antonio Trillanes matapos maglabas di umano ng peking ebidensya sa mismong hearing ng Quad Committee. Ito ang breaking news kung saan tila tiyak raw na may kalalagyan ng former senator dahil sa di umano yung mga maling akusasyon hindi lamang sa dating Pangulo kundi maging sa asawa nito, mga anak na si Congressman Pulong at Vice President Sara Duterte. Ayon sa naging official statement. Ibig sabihin, magkakaso si PRRD, magkakaso yung asawa ni PRRD, magkakaso yung si Pulong, si Kitty, si Sara, si Baste, at kung sino-sino pang mga dinamay nitong si ni Trillanes. Aba, mahaba-habang kulungan pala to, Trillanes, pag nagkataon. Baka paglabas mo, kamukha mo na si Remulla. No, kung halimbawa matapos na yung termino ni Marcos, so wala nang backer si Trillanes. So pinaka magagawa nito is lilipad do sa ibang bansa. Doon to maglalagi. So kung magkataon man, anak ng teteng talaga. Kung magkataon man, etong si Trillanes magtatago sa ibang bansa dahil sandamakmak na kaso yung kakaharapin niya. Kasi kung matatandaan nyo, nauna dito pa, meron pa isa, itong drug money sa BPI, hindi naman pala totoo, so fake news. At isa pa, yung tinawag niya si Kitty Duterte sa edad na 12 years old, tinawag niya yung bata na drug lord. Gago! O, diba? Saan nga nakahanap ng ganun? 12 years old, drug lord na. So, yun yung mga pinagsasabi ni Duterte. At meron pa, si Senator Bongo at ang tatay ni Senator Bongo, dinawit din itong kupal na to. Oh. Maraming dinawit na mga pangalan. So, kung yung ibig sabihin nga ni Perde na cases, so ibig sabihin ang dami pala. Yun nga, Trillanes, halimbawa si Trillanes, ang edad ni Trillanes is nasa 41, 42, or 45, or 87. Ang labas dito, mga 107 years old na. Baka kasing kakutis na ni Remulla. Mangyayari talaga dyan pag nagkataon. Dami mo palang kaso. Ng legal counsel ni former President Rodrigo Duterte na si Secretary Salvador Panelo, hindi nila uurungan at talagang itutuloy ang demanda laban kay Trillanes nang ipakalat nito at tila panindigan raw na mayroon silang mga ebidensya laban sa pamilya ng former president na tila may mga drug money raw ito. Partikular na ang itinuturo ni Trillanes na 210 million pesos na pera raw ng dating Pangulo mula mismo sa Bank of the Philippine Island. Sinabi rin ng dating... Ito yung pagkakamali ng Congress dyan. Bakit hindi nila inimbestigahan or bakit hindi nila pinatawag ang BPI kung totoo man itong sinasabi ni Trillanes? At pangalawa, bakit hindi muna inimbestigahan ng Congress kung totoo ba yung sinasabi ni Trillanes? Hindi sila nakipag-coordinate sa BPI na, oy, ganito, yung may ilalabas yung isang resource person namin, may ilalabas na ebidensya laban sa mga Duterte. Ano po ba ito? Totoo ba to? Hindi. Patingin nga po ng mga files nyo. Ganun. Ngayon, pag sinabi ng BPI na hindi totoo, so bakit kailangan pang isama sa hearing etong si Trillanes?
Yun yung isa sa pinaka ano din dyan kung tama man yung pagkakasabi ko, i-correct nyo na lang ako dyan sa comment section kung mali. Pero yan na nga, ayon sa akin, yan yung dapat na ginawa ng Congress dyan. Kaya malaking pagkakamali talaga din to. Oo, no, lalaki yung lalaki. Ito lang nakakaawa yung mga kabataan na may pangarap na maging abogado, maging judge, or tinatawag natin na yung kanilang kurso, ganun ba? Tapos mapapanood nila to, no? Mapapanood nila yung ganitong sistema ngayon sa politika, tapos sirang-sira yung batas ng Pilipinas. So paano pagaganahan yung mga kabataan na maging isang attorney kung ang pagiging attorney mo pinapawalang bisa pagdating ng Senate hearing? Senate hearing or House hearing. Kasi may mga palyado katulad yan sa House hearing. Hindi nila, kapag ikaw ay nasa panig ka ng Duterte, kahit attorney ka, kahit ikaw pa ang pinakamagaling na attorney sa buong bansa, hindi ka nila papaniwalaan. So ibig sabihin, kung yung mga kabataan mapanood tong mga ganito at pag nag-aral sila, nakatapos, mapapaisip sila na useless na pala ang attorney ngayon. Kasi ultimong attorney, tinatalo ng mga congressman. O halimbawa, congressman na hindi naman dumanas or walang kaalam-alam sa batas katulad ni Benny Abante na isang pastor lang. Kung yurak-yurakan ni Benny Abante, ni Paduano na NPA, yung mga attorney, wagas, di ba? Hindi nila pinapaniwalaan. Kaya nga merong attorney kasi isa sa mga nagga-guide dyan sa mga katulad yan, mga resource person dyan. So kung hindi kayang sabihin, kaya nga papel ng attorney yun. Lumalabas ngayon, kahit attorney ka, basta congressman ako, mas head ako sa'yo, ganun. Ganyan ang kalabasan. Kahit na ako ay dating bold star lamang, katulad ni Dan Fernandez, mas mataas ako sa'yo dahil congressman ako. Attorney ka lang. Ganun ang nangyayari ngayon Mababa ang tingin nila sa mga attorney. Kaya itong nangyayari ngayon sa politika, sana wag masyadong anuhin ng mga bata dahil pangit na mapanood nila to. Na doon na tila may joint accounts daw sina Vice President Sara Duterte at former President Rodrigo Duterte. Pagpapatunay na marami raw siyang ebidensya laban sa pamilya mula Davao City. Saka ito pa isa pang katangahan. Kung halimbawa ako isa akong drug lord, kung halimbawa totoo tong sinasabi ni Trillanes na drug lord ng mga Duterte, ito lang isipin nyo, common sense ba? Common sense na lang Isipin nyo maigi. Drug lord ako tapos magpapagawa ako ng bank account sa pangalan ko mismo. Mag-iimbak ako ng pera na sandamakmak na pera sa bank account ko. Alam ko naman na tutugisin ako ng mga kalabang ko sa politika Sino ba naman tangang gagawa nun? Tanga din kahit ako kahit nga ako na hindi naman ako tapos ng pag-aaral Halimbawa, may naging drug lord ako or naging isa akong malaking sindikato. Bakit ko ipapangalan yung mga pera ko sa pangalan ko? Ba't ko dun ipapalagay? Di nalaman yun. Diba? Kaso, tas nag-join account pa daw si BP Sara tsaka si Tatay Digong. Diba? Isa pang katangahan yun. Kaya sabi ko sa inyo, kung mayaman ako, di sa iba ko ipapangalan yung pera ko. Ba't ko ipapangalan sa sarili ko? Di nabisto ako, tanga. Bubo talaga. Common sense na lang, paka-basic nung ganyang ebidensya ni Trillanes, halatang gawa-gawa lang. Sino ba naman loko-loko na ipapangalan ko yung pera ko sa pangalan ko? Alam ko naman na gigisahin ako bandang huli. Sino ba namang katulad na lang katulad nung big hole in the history of the Philippines. English yun sa Batangas, sa Litagtag Batangas, yung 13 billion pulburon.
Sino bang tangang drug lord na papadaanin mo yung 13 billion pulburon dun sa checkpoint? Walang gagawa nun, di ba? O ganito lang din yun, yung kay Duterte. Hindi nila, pag may pera ko, ba't ko papangalan sa ano ko? Hindi ko sinasabing totoo to Pero kung sa mindset ng mga sindikato, ba't ko sa mga mindset ng mga mayayaman at alam naman nilang illegal yung nangyaring kayamanan nila kaya sila yumaman, ba't ko ipapangalan ba't ko ilalagay ang mga pera na yan sa pangalan ko? Di nabisto ako, di tanga-tanga ako, ganun. Kaya ito, karapat-dapat lang talagang makasuhan to si Trillanes ng patong-patong na kaso para kahit pa paano magtanda. So yung mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakisama na rin yung join button and super thanks at mega love shoutout sa lahat ng Hero Abroad, sa mga simahal natin senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers, at sa akin na rin kay J. Guevara TV, ang James Reid ng Banateros. Charot! James Reid no? Okay, dami nagagalit sa comment section. Kaya kapal ng mukha mo, hayop ka. So yan, hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.